Masyado mataas o maliit lang ako? Hindi, maganda na yung... Ano maganda dyan sa akin, kita ka naka-smile. Okay. Pwede na yan? Okay na tayo? Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating home Bible study sa tahanan po nila Brother Artgel at ni Sister Jobs. No? At purihin po ang Panginoon at meron tayong gawain ng ating Bible study. No? Kagabi, hindi ako nakaabot sa ating midweek Bible study. No? Pero purihin po ang Panginoon dahil yung mga nakapakinig, I believe na na-bless po kayo, no? Kagabi sa mensahe o sa pag-aaral po na ginawa ng ating pastor. No? So sa araw pong ito, tayo po ay magsisimula at pakibuksan niyo po ang inyong mga Bible sa John chapter 6 at babasahin po natin, no? Sundan niyo lang ako with your eyes as I read verses 14 to 21. Ayan. 14 to 21 ng John chapter 6, no? Sabi po dito, yeah, okay. Beginning with verse 14, then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, "This is of a truth that prophet that should come into the world." When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. And when even was now come, his disciples went down unto the sea, and entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them. And verse 18, and the sea arose by reason of a great wind that blew. So when they had rowed about 25 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship, and they were afraid. But he said unto them, "It is I, be not afraid." In verse 21, then they willingly received him into the ship, and immediately the ship was at the land whither they went. So tayo po muna yung magsipikit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, na nasa langit, dakila, tapat sa lahat. Salamat po muli, Ama, sa napakagandang pagkakataon na kami po meron Bible study sa tahanang ito. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagkilos nyo sa buhay, mga kapatid, sa kanilang tahanan, at ganoon din po kami na patuloy nyong ginagamit sa ganitong kaparaan. We pray, dear Lord, na kayo po ang mag-bless ng sandaling ito. Kayo po magbigay sa amin ng pangunawa as we study and read your word. We pray, dear Lord, that the Holy Spirit continually guide us, convict us, Panginoon, and encourage us, Panginoon, sa inyong mga salita. And teach us, Lord, na magtiwala lang kami patuloy sa inyo kahit sa mga panahon na may mga pagsubok at may mga kabigatan. Salamat, O Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pag-uusapan sa gabi na to dahil kakatapos lang ng bagyo, si Tino ba? At may parating na bago, si Juan. Diba? So, pag-uusapan po natin yung topic po, no? Ang ating pag-uusapan, the Lord of the Storm. The Lord of the Storm o yung Panginoon ng bagyo. No? At makikita nyo dyan, nagkaroon daw ng great wind nung time na sila ay nandun sa ship. No? Makikita nyo yung kwento dito. At ito pong scenario na to ay kakatapos lang po magkaroon ng feeding of the 5,000 ng ating Panginoon. He did a miracle at nakasulat po yan do sa verses 1 hanggang 15, no? Tinuro po dyan at meron dyan instance na nagawa ng miracle ang Panginoon, no? At kaya makikita nyo dito, sinabi dito, gusto siyang gawing hari by force. Kasi nung panahon na yan, dahil maraming tao, yung gutom, yun yung talagang isa sa mga problema na insufficient. Tsaka karamihan ng mga nakikinig sa ating Panginoon ay mga mahihirap, mga common farmers and common people. Kaya talagang meron sila mga kakulangan. So para sa kanila, pag nakakita sila ng mga ganitong miracles, nagkakaroon sila ng pananampalataya at naniniwala sila na si Jesus Christ mismo yung sinasabing darating at magliligtas sa kanila. Kaya, noong mga panahon na to, ay talagang tanyag ang ating Panginoon. Ngunit tanyag siya at sinusundan siya kasi doon sa kanyang mga ginagawang miracles.
no? Yung kanyang pagpapagaling, yung mga ginagawa niyang kagilagilalas ng mga bagay, papagaling, nagbibigay siya ng ng kagalingan sa mga may sakit. Yun yung madalas niyang ginagawa nung narito siya. Pero sa gabi pong ito, pag-uusapan natin yung sinabi niya doon sa verse 20. At makikita niyo ang sabi niya diyan, "It is I, be not afraid." No? Sabi ng ating Panginoon, "Ako ito, huwag kayong matakot." Yan katulad ngayon, no, sa panahon natin ngayon, may bagyo, no? Kung nanonood tayo ng news, nakita natin yung nangyari sa Cebu. Cebu na naman, no, nakaraan, sila rin yung sa Lindol. Ngayon, sila naman yung sa bagyo. At sabi ko nga, nung nangyari yan, naalala ko nung panahon na na ano rin kami sa Ondoy, no? Mahirap talaga, lalo na yung wala ka nang pupuntahan, yung naroon ka na sa bahay mo, nasa bubong ka na, yung, alam mo, surrounded ka na ng mataas na tubig. So, talagang nandun yung takot, nandun yung pag-aalala. Siguro kung ikaw ay mag-isa sa tahanan at wala kang pamilya siguro, baka hindi ka masyadong ma-overwhelm eh. Pero bilang isang magulang, may anak ka, may mga mahal ka sa buhay na kasama mo, mas nag-aalala ka sa kanila kaysa sa sarili mo. Normal yun sa isang magulang eh, na mas mag-aalala ka sa mga anak mo, sa asawa mo, instead ng sarili mo, di ba? Kahit pag may mga sakit nga yung mga anak natin, sinasabi natin, tayo na lang sana may sakit para yung mga anak natin, hindi na nila may experience yun. Pero naniniwala po ako na ang Panginoon ay lagi siyang may purpose, may dahilan ang mga bagay, may dahilan ang storm na nangyayari sa ating mga buhay. Hindi man natin ito nauunawaan, pero ang kagandahan po dito, meron tayong Panginoon na kasama natin during that times of bagyo o may mga kabigatan sa ating buhay, no? So, meron akong 4 points na gusto ko ibahagi sa inyo. Unang-una po is the Lord of the storm praise. The Lord of the storm praise. Ang ating pong Panginoon ay nananalangin po. At makikita nyo, binasa natin kanina na siya ay humiwalay sa mga disciples, no? Sa verse 15, no? Sabi dito, when Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. Bakit umalis ang Panginoon? Dahil ba meron siyang gusto lang niya mapag-isa? Hindi eh. Kaya siya gusto niya na pag-iisa kasi nagkakaroon siya ng panahon na manalangin at kausapin yung kanyang amang nasa langit, na yung ating Heavenly Father. Our Lord prayed, di ba, for Himself. Pinapanalangin din niya yung kanyang sarili kasi huwag natin kakalimutan na ang Panginoon natin nung narito siya sa lupa, He is man. So meron siyang kahirapan, napapagod siya, nalulumbay din siya, nabibigatan din siya. Lahat ng kabigatan na nararamdaman natin ay nararamdaman din ng ating Panginoon. Nalungkot siya. Meron pa nga sinabi sa Bible na ang ating Panginoon ay umiyak nung namatay yung isa sa kanyang mahal sa buhay, si Lazarus, di ba? Umiyak siya eh. At yun yung verse naman, unang-una siguro natin na may memorize, no? Yung sa Jesus wept, di ba? So, yan, no? Makikita natin, no? Ang ating Panginoon ng bagyo or the Lord of the storm, pray, siya mismo nananalangin. And He prayed for Himself, no? Kasi, ang ating Panginoon, hindi nakikita ng mga tao, bakit niya ginagawa yung mga miracles na to? Minsan, ano na siya, yung alam mo yun, yung gumagawa ka ng mabuti, pero hindi naintindihan ng tao, bakit mo ginagawa yun? Minsan, kulang pa. Gumawa ka na ng mabuti, kulang pa. Alam mo yun, ikaw pa rin ang may ano eh. Alam mo yun, parang, minsan, katulad sa trabaho namin, maganda naman ang intention mo, pero hindi lahat ng tao naiintindihan eh. So, ganun din ang pakiramdam ng ating Panginoon. Nung nagpakain siya, hindi niya pinapakita daw yung kanyang kapangyarihan lang, kundi pinapakita niya na meron siyang kapangyarihan na magligtas. At ang mga tao, ang kanilang understanding ng kaligtasan is yung current situation nila sa lupa. Hindi nila naintindihan na gusto nilang iligtas ng Panginoon kasi merong mas matinding parusa naghihintay sa isang taong wala kay Kristo. Kaya gusto niya na ang tao ay maligtas. At ang paraan para maintindihan ng tao is through miracles, through healing, through mga bagay na ginagawa niya, no? So, the Lord prayed to the Father. Nananalangin siya, humingi siya ng gabay, humingi siya ng tulong, humingi siya ng kalakasan. At naniniwala ko, kapag kausap niya ang Ama, humingi din siya ng encouragement. 'Di ba tayo, no? Tayo nung tayo'y anak, sa ating mga magulang, 'di ba?
Siguro iba sa atin dito, humingi tayo ng advice sa ating mga magulang. At syempre, pag may mga anak tayo, tayong mga magulang, gusto natin, humingi sila ng advice kasi tayo, excited tayo magpayo eh. Excited tayo mag-share sa kanila kasi pag may tinanong yung anak natin, kaya minsan nakakalungkot pag yung mga anak natin, lumalaki na, may sarili na silang, alam mo, may sarili na silang diskarte. Minsan, pakiramdam natin, hindi na nila tayo kailangan. Pero sa Panginoon po, hindi, no? We can always count on the Lord, no? Nandiyan siya palagi. Pwede tayong lumapit sa Kanya. And not only the Lord prayed for Himself, but also, He prayed for His disciples. Pinagpe-pray din ng ating Panginoon yung Kanyang mga disipulo o yung Kanyang mga tagasunod, yung Kanyang mga followers, no? Sa John chapter 17, verse 9. Sabi po dito, sa John chapter 17, verse 9, I pray for them, sabi ng ating Panginoon. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Ang tinutukoy po ng ating Panginoon dito na which thou hast given me, kausap niya kasi ang kanyang ama, is yung binigay sa kanya ng kanyang ama na maging mga followers. Kasi sabi niya, for they are thine, sa'yo sila. So makikita niyo dito, no? Pinapanalangin pala ng Panginoon yung kanyang mga followers ng panahon narito sa lupa. Kasi alam niya na may mga pagsubok din silang dadanasin. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, tinuturuan nila tinuturuan ng Panginoon yung kanyang mga ini-encourage niya, tinuturuan niya para pagdating ng storm sa buhay nila, ay kakayanin nila. The Lord prayed for His disciples. And our Lord intercedes for us today. Sa panahon natin ngayon, dahil ang ating Panginoon ay nasa kanang side ng ating Heavenly Father, He intercedes for us. Pag tayo po nanalangin, pag meron po tayong nilalapit sa Ama, nandun po ang Panginoon Jesucristo upang tulungan tayo to intercede, yung namamagitan po sa atin. Sabi po sa Hebrews chapter 7, Hebrews chapter 7, verse 25, sabi po dito, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession with them. Pag sinabi natin intercession, siya yung namamagitan. Siya yung gumagawa ng dinadala niya sa Panginoon yung ating mga hinaing, yung ating mga panalangin. Kumbaga sa madaling intindihin, siya yung ating abogado. Siya yung nag-i-intercede sa atin. Parang ano to parang yung isang Kristiyano na pag siya ay lumalapit sa Panginoon, para din siyang umiinom ng gamot. Alam natin, ang gamot ay hindi yun ang nagpapagaling talaga, kundi ang Panginoon. Pero iniinom natin yung gamot kasi ginawa ng Panginoon yung gamot para sa ating pisikal na katawan. Pero ang tunay na nagpapagaling ang ating Panginoon. Hindi ko sinasabi pag hindi ka uminom ng gamot, gagaling ka. Hindi. Kasi yun ang plano ng Diyos. Kaya nga may doktor, kaya may mga nag-aaral ng medisina para sila yung gagamitin ng Diyos para magbigay ng mga payo, magbigay ng mga prescriptions, magbigay ng gamot para sa atin, para tayo gumaling. Same with our Lord, no? Siya rin yung nag-i-intercede siya sa atin, sa ating Amang nasa langit. So, the Lord of the storm prays. Number 2, the Lord of the storm watches. Ibig sabihin, the Lord of the storm, tinitingnan niya yung kanyang mga anak. Our Lord saw the external dangers that confronted His disciples. Kasi pag ikaw yung tagasunod ni Kristo, meron talagang mga uusig sa'yo. Meron talagang mag-persecute sa'yo. Sabi ko nga, nakakalungkot, minsan, kala mo ang kalaban mo ay nasa labas ng pamilya mo o yung church family mo. Minsan, ang kalaban mo nasa loob ng iglesia. Hindi nila naiintindihan. Pero, ang Panginoon kasi, hindi naman niya gustong ganon. Pero, nangyayari yun. Bakit? Kasi minsan, ang tao, lalo na pag hindi siya talaga govern ng banal na espiritu, madali kasing mag-judge Madaling manghusga, makita mo yung fault one from another. Kaya tayo we are commanded that we should not be judgmental sa ibang tao.
Pag nakikita natin may kakulangan siya, ang muna natin ginagawa, pinagpe-pray natin sila. At kung meron tayong leading ng Holy Spirit, pwede tayong tumulong. Pero minsan, maganda, sabi ko nga kanina, minsan, yun ang nagiging problema natin, yung intention mo, hindi ka na nagpapagabay sa banal na Espiritu. Binibitawan mo lang minsan yung mga salita natin. Kaya dapat maingat tayo sa ating mga salita. Pero dito po, ang ating Panginoon, He saw the external dangers that confronted His disciples. Ibig sabihin, yung mga disciples, dahil sila ay mga tagasunod ni Kristo, pati sila ay inuusig. Kasi ang kanilang Panginoon, inuusig ng araw. Kaya tayo po, sa panahon natin, although dito sa ating lugar, sa Pilipinas, hindi ganon yung persecution, pero pag tinignan mo yung ibang bansa, talagang matindi ang persecution doon. Kaya nga napakapalad natin na meron tayong freedom of religion dito sa ating bansa. Pero, hindi ibig sabihin we are exempted from dangers, no? External dangers, ano? Minsan may mga, kung naalala nyo, no? May isa tayong pastor, no? Nagpipreach siya at may bumabastos sa kanya. Ganun, mga external dangers yun, no? And not only the Lord of the storm watches external dangers, but also the Lord sees internal fears, yung mga takot natin sa ating mga sarili at yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Nakikita ng Diyos kung meron tayong takot sa ating puso. Lalo na pag tayo sumusunod sa Kanya. Pag tayo sumusunod, may mga bagay tayong fino-forsake, may mga bagay tayong tinatalikuran, may mga bagay tayong sinusunod natin sa Panginoon na ito'y taliwas sa normal na ginagawa ng isang tao. Kaya nga nakikita ng Panginoon yung ating mga fears. Yung nga kanina, no, sinishare ni Ate Beth, no, yung work, no, mahirap talaga yan, no. Lalo na pag meron kang mga binubuhay, may responsibility ka, may mga bills to pay ka. Alam mo yan, yan ang madalas natin nagiging problema. Sa totoo lang, napakababaw, pero minsan yan din ang pinakamabigat natin problema. Yung pananalapi, yung pera. Kasi masyado sa yung, alam mo yun, masyado sa yung nakakapit doon sa pera na yan. Kapag wala kang pera, may problema ka. Hindi po eh. Ako natutunan ko na pag umaabot ka sa kawalan o papunta ka sa kawalan, magtiwala ka lang sa Panginoon. Hindi kanya pinababayan kasi bakit? Nakikita niya yung inyong pangailangan. Nakikita niya na meron kang takot. 'Di ba sa Matthew, 'di ba? We are encouraged not to worry too much, 'di ba? Normal sa atin mag-alala. Normal na may takot tayo, pero para manatili tayo na doon at hindi natin naiisip na meron tayong Panginoon, ay hindi yun tama. Kasi the Lord of the storm watches over His children. Di ba? Iniingatan tayo ng Panginoon. At hindi lang nakikita ng Diyos yung external dangers, at hindi lang nakikita ng Panginoon yung internal fears natin, but the Lord sees the entire situation which we are in kung nasan tayo. Nakikita niya eh. Di ba? Nakikita niya yung ating future. Tayo, ang inaalala natin yung nakaraan natin. Nangyari na sa amin to, problema na naman to. Ang problema, hindi mo nakikita nung time na nagtagumpay ka doon sa pagsubok na yun, doon sa struggle na yun. Yun yung nagiging problema natin eh. Nakakalimutan natin that Jesus' perspective is better than ours kasi nakikita niya yung ating future. Alam niya yung ating future. Rather than we are dwelling in the past, no? Yung ating mga nangyari sa atin dati. So, nakikita ng Diyos yung ating kabigatan, nakikita ng Diyos yung pagsubok natin, nakikita niya yung takot na meron tayo. At yun yung isang bagay na ginawa ng Panginoon kasi nakikita niya yung ating panghihina. Nakikita niya kung saan tayo, alam mo yun, saan tayo madaling mahulog. Kaya nga, dapat pag meron tayong mga bagyo o pagsubok na pinagdadaanan, maalaala natin na nakatingin sa atin ang Panginoon. At hindi niya tayo pinababayaan. No? Huwag natin isipin na, Lord, isang buwan na akong ganito. Ano ba talaga ang ano? So, you have to persevere. Dapat tayo ay magpatuloy lang. Hindi natin alam kung ano ang ating kinabukasan, pero ang sabi nga, alam natin kung sino may hawak ng ating kinabukasan. Alam natin kung sino ang ating aasahan, sino yung ating pag-asa. At yun yung ating Panginoon.
Isang magandang halimbawa nga yung pilot ng eroplano eh. Di ba? Pag ang eroplano, di ba? Pag nasa taas ka, kung nakasakay na kayo ng eroplano, pag tumingin ka sa baba, talagang makikita mo yung daan, yung bahay, yung mga tao, parang langgam na lang, kita mo sila. Pero, meron daw isang pilot na bumaba siya at yung nakita niya talaga yung yung daan. At nakita niya paano mag-drive ang mga tao. At nakikita niya, kasi ang tao pag nagda-drive, nakikita mo lang kung ano yung what's in front of you, di ba? Tayo mga nagda-drive eh. Ano lang yung nasa harap mo eh. Pero pag ikaw yung piloto ng eroplano, nakikita mo kung ano yung nasa harap. Nakikita mo kung may banggaan doon, may danger doon, o safe ba itong dadaanan mo. Ganun ang Panginoon. He watches over us. Nakikita niya na, o anak, huwag ka doon dediretso kasi may aksidente doon. May masamang mangyayari doon. Dito ka. Ganun ang Panginoon eh. He watches over us. Kaya yun yung isang bagay na nag-encourage sa atin, di ba? Na-encourage kayo doon sa, alam mong may nagpapayo sa iyo, may umaalalay sa iyo, at may nagre-remind sa iyo na, huwag mong gawin yan, anak, kasi hindi yan ang dapat. Kaya dapat lagi tayong aware na ang Panginoon ay nakatingin sa atin. Lagi tayong aware na, alam mo yun, yung ating Panginoon ay tinitingnan niya yung ating galaw kung tayo ba isusunod sa kanyang mga salita o tayo mahuhulog. Pero tatandaan nyo, hindi tayo pakikilaman ng Panginoon. Kaya nga tayo binigyan ng laya, ng freedom, ng will, ng free will. Pero naniniwala tayo na ang Panginoon ay sinusubaybayan tayo. So, yung una, the Lord of the storm prays. Number 2, the Lord of the storm watches. And number 3, the Lord of the storm comes. Dumarating siya. Kung kailan mo siya kailangan. Kasi kung babalikan natin yung binasa natin kanina sa John, anong sabi niya doon sa mga apostles? It is I. Di ba? It is I. Huwag kang matakot. Di ba? It is I. Be not afraid. Minsan kasi, sa sobrang focus natin sa problema, hindi na natin nakikita yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Hindi na natin nakikita na kasama natin siya. No? At ang ating Panginoon, He is coming. Dumarating siya. Sabi mo, yung mga disciples, kaya sila natakot kasi mas nakafocus sila doon sa storm. Nakafocus sila sa problema. Nakafocus sila sa kawalan. Pero hindi nila nakita yung yung magkakalm ng storm. Yung magbibigay ng kasagutan eh. Kaya tayo dapat meron tayong ganong confidence sa ating Panginoon. At our Lord does not remove o yung wala siya. Yung pakiramdam mo na, kala mo na wala ang Panginoon. Nakakatakot yun pag ang presensya ng Panginoon ay He departs from you. Di ba? Mahirap yun na iniwanan ka ng presensya ng Panginoon. Ay, nakakatakot po yun. Na hindi mo nararanasan ng presensya ng Panginoon. Pero, tandaan po natin, in our times of need, kasama natin siya. Huwag tayong matakot. Pag nagsimulan ka matakot, mag-pray ka. Kasi ang Panginoon nag-pray. Di ba? Nag-pray siya eh. Kaya ngayon yung unang point natin eh. Ang ating Panginoon, kahit siya ay Panginoon, He still prayed kasi He was in a human form. He was in human body. Pero bilang isang Panginoon, bilang isang anak ng Diyos, He has that He has that free access sa ating Panginoon na nasa langit. O ang ating Diyos na nasa langit. Ano po? So, tandaan nyo the Lord is always concerned sa atin. He is concerned about your well-being. Hindi ka, matigas ang ulo mo, bahala ka sa ulo. Hindi po ganun ang Panginoon eh. Kasi alam niya na in our ignorance, nagagawa natin ang mga bagay na to. Bakit ko sinabing in our ignorance? Kasi kung alam natin ang salita ng Panginoon, where is there is wisdom sa Bible, at hindi natin ginagawa, nagiging mangmang tayo. Di ba? At yan ay hindi dapat sa isang tunay na tagasunod ng Diyos. Pag ikaw isang tagasunod ng Panginoon, you have that confidence that your Master will take care of you. He is concerned. At ang sabi pa dyan, in many instances, because of fear, we do not recognize the Lord's nearness. Ito siya sabi ko kanina eh. Dahil meron tayong takot sa kawalan, o papunta pa lang nga doon sa kakulangan, nangangamba ka na eh. Wala ka pa nga doon eh.
Maganda, masyado kang, sabi nga ni Ate Tess, tumatalon ka na eh. Assuming ka na. Di ba? Kaya tayo minsan, dumarating, ako wala, ito na yung sila nandiyan na yung ating mga bills, nandiyan na yung mga dues, nagte-text na yung mga supplier mo, mga kliyente mo, wala kang, di ba alam mo yun? Sabay-sabay sila. Tapos, alam mo yung mga kasama mo na may kailangan ka rin isettle, talagang bubugbugin ka ng si Satan dyan magaling eh. Talagang ipapaalala niya sa'yo lahat ng mo. Pero dahil alam mo, kasama mo Panginoon, hindi ka nangangamba. Di ba? Sabi nga doon, di ba? It is I. It is I. Ako yun, sabi niya. Be not afraid. Magandang encouragement, di ba? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung may pangamba ka sa kalusugan mo, huwag kang matakot. Sundin mo yung mga instructions ng mga, siyempre, pag nagpapacheck up tayo, mga doktor. Natural, pag hindi natin ilaga ng ating katawan, ganun talaga. Di ba? Pag hindi ka sumusunod, kahit anong gusto kang bigyan ng Panginoon ng mabang buhay, tira ka naman ng tira ng bawal. Di ba? Ginagawa mo naman, hindi ka natutulog ng sapat. Hindi lang sa pagkain yan. Naniniwala ko, ang magandang kalusugan, kailangan din may tamang pahinga. May tamang pahinga tayo. Kasi kahit gulay ka ng gulay, hindi ka matutulog. Wala din. Walang time na makapag-recharge o mag-reheal yung ating mga cells. Kaya ang galing-galing ng Panginoon, di ba? Yung katawan natin, kaya niyang i-heal yung sarili niya. Parang, kung naalala nyo, nung pandemic, di ba, tumigil lahat yung pollution, tumigil lahat yung Ano nangyari sa Earth? Nag-replenish siya eh. Nag-renew siya eh. Gumanda ang weather, gumanda ang system, gumaganda ang Earth eh. Di ba? Nakakabawi eh. Kasi God created the Earth para kagandahan na kaya natin mag-self-healing. Pero yun ay because He allows it. Siya yung nagpapagaling talaga eh. Kaya nga, in our instances of fear, nakakalimutan natin ang Panginoon. Yan ang kasalanan natin. Nakakalimutan natin, nakasakasama natin ang Diyos. And lalo na pag meron tayong sa kasalanan, minsan kala natin hindi nakikita ng Panginoon. Alam mo, ang kasalanan nakikita ng Panginoon. When you have evil thoughts, when you have evil desires, when you have, mo yun? May mga hindi ka tamang, alam ng Panginoon yan. Nakikita niya. Kaya dapat, we should always be aware that the Lord is near. Kasama natin siya. Alam niyo ba si Apostle Paul, he had the same experience sa Acts 27. Kung naalala niyo, na shipwreck si Paul. At natakot yung mga kasama niya dun sa sakyan nila, sa barko nila, sa bangka nila. Kasi, ang lakas ng bagyo. Storm din eh. May storm. Pero ang sinabi sa kanya doon sa verses 23 to 25 ng Acts 27, basahin natin para makita natin kung ano yung sinabi ni Apostle Paul sa Acts chapter 27 verses 23 to 25. Sabi niya dito, "For there stood with me," sabi ni Apostle Paul, "this night, the angel of the Lord whose I am and whom I serve," sabi niya, "saying, fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God had given thee all them that sail with thee. Wherefore, sirs, be of good cheer." In-encourage pa ni Apostle Paul, no? For I believe God. Ang ganda, di ba? Naniniwala ako sa Diyos that it shall be even as it was told to me. Kung ano yung sinabi ng aking Diyos, maniniwala ako dun. Kung sinabi ng Diyos, mamatay ako, maniniwala ako, tatagabi ko ito na may kagalakan. Pero pag sinabi ng Diyos, mag-persevere ka lang, magpatuloy ka lang, huwag kang matakot, maniniwala ako. Maniniwala tayo. Kaya dapat meron tayong ganun confidence sa ating Panginoon. Diba? Kahit anong bagyo ng buhay, kagaya ni Apostle Paul, at lalo na yung ating Panginoon sa mga disciples, He is near. He is near. The Lord is near. He comes. And Christ comes in times of crisis with words of assurance. Alam nyo, mahalaga pag meron tayong pagsubok na dinadanas. We read God's Word. We read God's Word. Kasi sa salita ng Panginoon, there is that comfort, there is that assurance, there is that hope.
Kaya nga tayo, di ba, minsan, we are encouraged to memorize certain Bible verses for certain situations. Di ba, may pangangailangan kang ganito, may kailangan kang material needs. May verse ka para doon. May kailangan ka sa pagpapagaling. Meron kang verse doon. Kailangan mo ng isang verse kasi gusto mong i-encourage yung mahal mo sa buhay na magpatuloy. I-encourage na. Meron kang certain verse para doon. Kaya nga, we need God's word. Kasi ang salita ng Panginoon, it gives us hope. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Binibigyan niya tayo ng kasiguraduhan. Hindi lang pag-asa na walang kasiguraduhan. Yung pag-asa naman, there is that assurance. Di ba? It is I. Napakagandang verse na, no? It is I, be not afraid. No? Napakaganda na alam mo sa panahon ng bagyo at kabigatan at pagsubok ng buhay, kahit sabi mong hindi mo kaya mo kasi kasama natin ang Panginoon. Huwag tayong titingin sa asawa natin o sa taong malapit sa atin. Kasi minsan, yan ang unang mawawala eh. Yan ang unang mga kaaway. Halimbawa, kami ni Ate Tess, may sakit ako. Eh, hindi niya ako maasikaso. Siyempre, mangangamba na ako. Matatakot ako. Maiinis ako sa kanya. Pero kung alam kong kasama ko ang Panginoon, kahit wala siya, pero alam ko nandun siya, pero siyempre alam ko na meron akong Panginoon na kasama. Kaya minsan huwag tayo masyadong, alam mo sa mag-asawa, minsan hindi yung maiwasan yun. Masyado kayong close. Pag nawala yung isa, parang, ano yun? Yung ano na yung buhay mo, parang, di ba? Hindi ka mabubuhay nang wala ka. Mali yun. Hindi po dapat ang Kristiyano ganun. Hindi ko sinasabing hindi dapat ganun ang ating pag-ibig sa ating asawa. Kasi, ang sabi naman ng Bible, when we get married, pag tayo kinasal, we are one. Pero tatandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, if you love your husband or your wife more than me, if you love your children more than me, sabi ng Panginoon, you do not deserve me. Di ba? Hindi ka karapat dapat sa akin, sabi ng Panginoon. Pero, alam naman natin ang Panginoon ay He is so kind and merciful. Naiintindihan niya, kaya natin nagagawin kasi nga, sa kabigatan. Kaya we are always encouraged in His Word. Ini-encourage tayo na magpatuloy lang tayo doon sa kanyang mga salita. At tayo ay hindi niya pabayaan. The Lord is always near. Di ba? May sabi nga sa Bible, no? When we call on the Lord, He is near. Hindi tayo tumatawag sa isang patay na Diyos. Naririnig niya yan. Basta tama yung ating understanding kung sino ang mas dapat natin ipinaprioritize. Hindi ko sinasabing, siguro pag dumating sa punto naman, sino pipili mo? Hindi na question yun. Pero syempre, it takes maturity, it takes strength. Madaling sabihin, Brother Jonas, pero ganun talaga eh. Kasi you have to be strong. Kasi unang-una, paano mo i-encourage yung asawa mo pag ikaw mismo, wala kang assurance, alam mo yun, parang pati ikaw natataranta, hindi. The more dapat tayo nananalig sa Panginoon. The more we hold on to the Lord of the storm. And lastly, the Lord of the storm helps. Hindi lang nandyan ang Panginoon. Siya ay tumutulong din po, mga kapatid. He helps. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, He is a worker. Nagtatrabaho din siya. Baka kala nyo hindi nagtatrabaho. Baka kala nyo ang Panginoon, nadyan lang siya sa tabi mo. Parang naka-moral support lang. Hindi. Talagang tinutulungan ka niya. Kasi sabi po sa John chapter 5, verse 17. Tingnan nyo ha. Verse 17 ng John chapter 5. Sabi niya dyan, but Jesus answered them, my Father worketh hitherto, and I work. Ibig sabihin, nagtatrabaho din ang Panginoon. How does He work? He helps us. Tinutulungan niya tayo. Diba? Hindi lang niya tayo ini-encourage na magpatuloy, pero siya mismo, He is equipping us. Minsan kasi mahirap yung, Brad, kaya mo yan. Pero wala kang support. Wala kang tulong. Parang ano yan eh. Halimbawa, ang mga men, naguhukay. Naguhukay ang mga men. Nandun ka lang, nanonood ka lang. Brad, kaya mo yan. Pero wala kang ambag. Ang Panginoon hindi ganun. He is there when you are sad and He comforts you.
And when you are sick, He gives health. Binibigyan ka niya ng kagalingan. Di ba? Our Lord helps on the basis of our needs. Kung ano yung kailangan mo, doon ka niya tutulungan. Pag may sakit ka, He gives health. Bibigyan ka niya ng kagalingan. And, di ba, nakita niyo, di ba, may pinagaling ang Diyos na bulag. Anong ginawa ng bulag? Binigyan niya ng mas malinaw na pandinig? Hindi. Yung bulag, binigyan niya ng sight. Kasi yun yung kailangan ng bulag eh. Sight eh. Yung gutom, anong ginawa niya? Pinakain niya. Hindi niya, gutom ka? O sige, bibigyan kita ng gagawin na lang para malibang ka, makalimutan mong gutom ka. Hindi. He gives you bread. Di ba? He works. Nagtatrabaho ang Panginoon. He works. Ayaw nga ng Panginoon ng tamad eh. Ayaw nga ng tamad. Di ba? Hindi pwedeng tatamad-tamad ng isang anak ng Diyos. Kasi there is work to do. Di ba? And to the frightened, He gives faith. Doon sa may takot, binibigyan niya siya ng pananampalataya. At yung kasiguraduhan na nandun siya sa tabi mo. He is there supporting you. He is there helping you. At yan yung ating Lord, yung ating Panginoon. The Lord of our storm helps us. And yung last point, our Lord helps us according to His riches. Alam mo, ang Panginoon, He is rich in mercy, He is rich in grace. At syempre, alam natin, He is rich dito. Kasi sabi ang Bible, the earth is the Lord's and the fullness thereof. So, anong pangamba mo? Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, kaya tayo nagkakaproblema sa pangamba ng shortness ng finances or material things. Kasi hindi rin tayo naging masinop eh. Hindi rin tayo nagsisave. Galante ka masyado. Masabi nga ng isang kaibigan kong negosyante, kala mo laging Pasko. Hindi ka nagtatabi. Hindi ka nag-iipon. Kaya nawawalan ka. So, yun ay mindset ng isang businessman yun. Pero sa Panginoon, He is rich in mercy. He is rich in grace. Diba? We can count on the Lord being present with us. Hindi kanya pababayaan. Kaya nga diba? Be not afraid. Diba? Let us always be eager to develop our closeness sa Panginoon. Lagi kung close na tayo, lalo pa tayo maging close. Diba? Close na tayo, lalo pa tayo maging close. Paano kayo magiging close ng asawa mo? You talk. Diba? You do things together. Same with the Lord. Pag gumagawa ka ng isang bagay apart from God, you are putting distance. Hindi kayo nagiging close ng Panginoon. Diba? Paano nagiging close ang mga magbabarkada sa school, sa work? Siyempre, lagi sila nag-uusap eh. Lagi kayo nagsasama. Nabibuild yung kaya nga nagiging ninong pa yung iba eh. Diba? Hindi mo siya kilalang matagal na panahon. Nagkasama lang kayo sa opisina ng mga 3 buwan, 4 na buwan. Magiging ninong agad ng anak mo. Kasi there is that closeness. Kaya mahalaga that we are close to the Lord. Kasi pag may pagsubok, may kabigatan, may kalungkutan, we can be rest assured that the Lord is near. Diba? And He will provide. And He will help. Kasi ang ating Panginoon, hindi kanya susumbatan. Di ba, sinabi ko na sa'yo, hindi ganun ang Panginoon. Papaalala niya sa'yo sa kanyang salita at tutulungan ka pa niya. Bakit? Hindi siya tamad eh. He works. Di ba sabi na Panginoon, He works. Kung ang Ama daw na nasa langit ay nagtatrabaho, siya rin nagtatrabaho. Di ba? Ayaw natin, tayong mga magulang, ayaw natin anak natin tamad-tamad. Same with our Father. Kaya, yan yung ating Lord of the storm. Yan yung ating Panginoon. Diba? So, the Lord of the storm prays. The Lord of the storm watches over us. Diba? Tinitingnan niya tayo, ginagabay niya tayo. And the Lord of the storm, what? He comes when we need Him. Pag kailangan natin siya, He is there. Minsan nga, pakiramdam natin, hindi natin siya kailangan. Yun yung nakakalungkot, yung pag maganda ang buhay, may magandang kalusugan, nakakalimutan natin ang Panginoon. May pera tayo. Di ba?
Meron tayong panahong gumimik, may panahon tayong lumabas, mamansyal, mag-enjoy. Kasi nagpagalta. Alam mo, sabi ko nga the more the Lord blesses you, the more ka dapat nagiging close sa Panginoon. Hindi yung, mag-enjoy ka naman. Di ba merong sinabi sa Bible na yung yung gumawa siya ng barn. Diba? Kasi marami na siyang savings Gagawa pa ako ng barn. Sabi niya, sisirain ko to, gagawa ko ng mas malaking barn. Kasi lalagay ko lahat yung aking kinikita dyan, lahat yung aking material na bagay dyan, lahat ng mahal ko sa buhay, gagawa ko ng bahay. Bibigyan ko silang bahay. Kasi maganda maganda ang negosyo, maganda ang kalusugan. Mahal mo yung mga kapatid mo sa laban, mga mahal mo sa buhay. Gusto sila mag-enjoy. Pero sabi ng Panginoon, thou fool. Kasi hindi mo nakita kung ano talaga yung bakit ka binibless ng Panginoon. Bakit kanya binibigyan. Kaya nga, the Lord of the storm comes pag may mga pangailangan ka. Dapat lagi kang aware na ang Panginoon ay nandiyan. And the Lord of the storm helps. Tinutulungan po tayo. Di ba? Hindi tayo binabayaan ng Panginoon. Kumbaga kung nakita nyo yung news, di ba may mga rescue dumarating? Pero ng Panginoon. Hindi ka lang sasabihin na, i-megaphone ka lang na, okay ka lang dyan, malamig ba? Hindi. Pupuntahan ka ng Panginoon, tutulungan ka niya, He will lift you up. He will help you. Kaya, sa gabing ito, yan yung ating Lord. Yan yung ating Lord of the Storm. At sana sa gabing ito, na-encourage tayo. Kung meron tayong kabigatan, na-encourage tayo. Kasi kahit naman sino sa atin, kahit ako, may mga kabigatan din tayo. Pero ang kaganda, iisa lang ang ating Panginoon. Iisa lang ang Panginoon ng ating buhay. And He is always near. And He is always ready to help. Kaya purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin sa gabing ito. Dakila naming Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong mga salita na nagpaalala sa amin ng aming pagkukulang sa paglapit sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang aming Panginoon, kayo ang tumutulong sa amin. And Lord, help us, Lord, to always be close sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may mga panahon na nakakalimot kaming lumapit, nakakalimot kaming magpasalamat, nakakalimutan naming makita ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na magpatuloy na maging malapit sa inyo. At salamat sa mga salita niyo naging encouragement sa amin. Tawa, magamit namin to, maipamuhay namin to, Panginoon. At sa inyong pagbabalik, ay matagpuan niyo kaming tapat. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo, ingatan niyo po ang aming mga kapatid na hindi namin kasama sa oras ng gawain. Keep them safe. At salamat po, Panginoon, sa tahanang itong patuloy niyong ginagamit para po maibahagi ang inyong mga salita. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.